Obvious. Essentially, walang paki yung dalawang heroes na yon against the Harith. But let's see, at least it's a more aggressive goal laner compared to the scaling ones. At tagisa na nga ito ng ating mga timeless champions. Welcome to the Land of Dawn for Game 1 of TLPH kontra Aurora Gaming. Excited na talaga ako sa tagisa ng dalawang to. Dahil sa last week performances, sabihin na natin medyo mauga. Pero yung mga kampiyon kasi, yung mga timeless champions, men, the comeback is always stronger than the setback. Kaya abangan natin yan kung magre-reflect na ba yung changes here para sa Aurora. Meanwhile, isa rin sa kanilang Infinix Keys to Victory was actually set the third option kung sakaling late game. Kagaya na sinabi ni Midnight, yung early to mid dominated na para sa kanila kung sakaling makuha nila at makapag-set doon sa first turtle din. Yeah, kaya sobrang importante nung XP matchup between Edward and Sanford. Yung poke, every poke, nagmamatter yan kasi may dadaan dyan, may jungler na pupunta dyan, may duo mid na pupunta dyan. Of course, clear muna nila yung mid lane, pero for sure, pupuntahan ng mga tao yung XP lane. Especially pre-level 4. Kadalasan nga yung mga teams natin gumagawa talaga ng mga very specific na play para lugihin ang XP laner ng kabila before that turtle starts. Pero mukhang sa mid lane muna ang ating bakbakan. Lagi may mini game serye dyan yung mid lane, parang palamangan ng poke. Unfortunately for Yue, na-poke siya dito ni Sanji, hindi kasi abot ng netong dalawa. I mean, technically abot naman, kaso ang problema, sakit ng bawi. Yung payong ni Sanji, as long as hawak niya, hindi nila pwede i-poke basta-basta kasi pwedeng tanggalin yung stun. And then you also have the taunt mula dito kay JP. Ang laking bagay na nag-level 2 dito yung Gatot Kacha and naka-freeze pa yung wave laban kay Yue. And I think it was Demon Kite na nakakuha ng gold crab na yon. And this is one of the problems when you pick the Claude. Napakahirap talaga ng laning phase kung maaga kang madadalawan. Against sa Harith, alam natin kung gaano ka-dominating ang early game ng isang Harith. So somehow para dito kay Oheb is to just stay in lane. Na-realize na hirap ako, pero they have to be busy rin, as you mentioned nga, for the XP laners, lalo na magre-respond in a few seconds yung turtle natin. But still, on the matchup of the Claude and Harith, ito talaga yung mahirap. Si Sanford, nakuha niya na kagad yung level 4. I think binigay nga ni Carl Dizzy yung crab XP. Kakasabi pa lang natin, Sanford out to the front. Ganda yung connection nila dito. Tagging with JP. Revitalize activated, but Edward will still get the first blood. Sunod sa mata nila dito si Sanford, ensuring the double kill sa may bandang taas sa may masariling laban si Oheb. Snowball agad para dito kay Edward and a 2-0 lapu-lapu. Kadalasan it's either early war axe na to, baka naman Fury Hammer pa niya ng slide. Yeah, ito yung maganda sa talaga, Filipino playstyle. Pag alam mo medyo lugi ka na sa turtle, gamitin mo yung nature ng heroes mo. And the thing that YSS and Lapu-Lapu excels at is fighting. And nung umalis na yung ibang members dito ng TLPH, na iwan si Sanford, unfortunately. So nandoon yung punish ng Aurora. Hinabol nila yung Phobius. And Edward securing 2 kills. Basically, na-equalize yung nangyaring lead for the side of TLPH. At ang ganda din ng pagprotekta dito ng Aurora Gaming sa kanilang mga river. Medyo hirap pumunta sa XP lane ang TLPH ngayon. In fact, hindi na nga atang kayang pumunta. When you're looking at Lapu-Lapu na patungo na sa kanyang War Axe, no, medyo mas okay na lang na ilagay siguro yung resource kay Oheb. Yeah. Kumbaga, lagay mo na lang yung malaking win condition mo. Kasi si Phobius pa rin naman yan. Pagdating yung mid-game, wag lang sobrang behind. Kasi ang dilemma mo lang naman dito is saluhin yung mga magic damage ng Kimi, ng Harith. For sure, medyo ilang din si Demon Kite versus Sanford. So, baka bumili lang siya ng mga Dreadnought, tapos record siyang Radiant Armor. Pero ang pinakamalaking problema niya talaga is si Yue at si Demon Kite. Kumbaga, the goal is not just to survive, but keep your head above the water. Hindi sila masyado malunod sa lead na establish kanina ng Aurora. And so far, for Opovius naman, oras lang din na timing ang kailangan naman ni Sanford. Again, as you guys said, as long as hindi masyadong mabihain tong Phobius na to, available pa rin naman mga Flicker Dark Waves na pwedeng ilabas si Sanford mamaya lamang as the second turtle is about to spawn. 10 segundo bago itong lumabas. At medyo lugi ang side ng TLPH around this area dahil tulak din ang lane dito ni Doming Kite. Yeah, and mauunang makaalis si Edward sa lane niya. So effectively, outnumbered dito ang TLPH. Sumunod kagad si Sanford. He knows na naglalakad na yung Lapu-Lapu papunta ng turtle. Maaaring pumabor to for Aurora. Even Doming Kite is on the vicinity. Alam din ni Carl Tizzy to. But still, kinuhold lang dito ni Light. There's the vision here for Demon Kite. Makikita si JP. But still, naglalaro lang dito sa turtle ang TLPH din. Pero coming in with the Dark Wave. Sinasabi natin timing. Kaso nga lang yung timing hindi yata papabor para dito sa TLPH. Aurora gets a very good setup. And even JP from the back jumping in. Edward on the front. Sobrang unang, sobrang sakit. Kaso si JP magpupuntungan ng pansin. Oh my goodness! Kaso si Or makakapasok. Doon yung window, blazing door, pero hindi sapat
buhay pa rin ang 5. Alam mo kung may item lang si Sanji doon, that could have been game-breaking. Pero early game pa lamang at itutuloy ng Aurora ang turtle. Okay, ngayon hindi na bibitawan. Oh! What the fill? Turtles stay down. 2 turtles para sa TLPH. Grabe! Yung comeback nga talaga ay mas malaki sa setback. Wala yung turtle setup sa side ng TLPH, but Sanji making that play. It made the turtle steal possible kasi ilang umabante yung Aurora even though they've gotten the kill onto JP. Ang laki din kasi nung space na nabuy time dito ng TLPH kaya hindi makaabante ka yung Aurora and then umabot sa retrihan dahil nga hindi sila nakapostura na para makover nila yung turtle area. Nakapasok pa si Carl TZ with the Phantom Execution. At ngayon papasok din si JP. Line na being covered and corner dito nila Sunward. Glorious Pathway exit muna para sa Aurora. At least wala pa namang big objective, no? Saktong Glorious Pathway lang para makatakas. Hindi rin ginamit yung Revitalize. But Carl TZ right now medyo nag-iinit after that Retribution steal. Napakasakit na rin ang kanyang 4 throws in big rotation mula dito sa Team Liquid. Trying to look out for that mid lane turret pero mukhang babalik lamang sa kanilang lanes. Let's talk about the win conditions here. Sino ba talaga ang nakakalamang pagpasok ng late game? I would say lamang pa rin naman yung TLPH pagdating ng late game pero they have to go over the mid-game power spike of Aurora kasi ang strength itong lineup na to is team fighting. They have the vision, they have the damage, they have the Zaman Force, they have the kiting from Edward. Pero medyo limited kasi yung window na kailangan trabahuin dito ng Aurora. But for TLPH, as long as tumataba at nagkakapera, maraming pera si Oheb. Pero kapag nagkaroon na ng additional items dito yung Claude, he is gonna be a big problem in the late game kasi kaya nila mang-burst ng heroes from TLPH. At may access pa doon sa bandang backline. And to be honest, no, nakita na rin naman natin yung high loss ni Light last week. Nakakahanap naman ng target sa backline. But when we talk about the Claude, isa to sa mga pinakamahirap hulihin kapag umabot na sa late game. Kumaga, kahit may damage dito yung Aurora, they need the hold. Kailangan maabot ni Light yung Claude. Maybe punish the lack of BMI with the Glorious Pathway. Pero parang ang hirap kasing win condition nun sa totoo lang kapag yun lang yung clear win con mo sa late game na magkamali yung Claude. Tama naman din. Pero even Oheb is having a hard time kaya nakikita natin even the rotation towards him. For Aurora, they're very well aware kaya ngayon tutuon din ang pansin onto the last turtle for this round. Papasok si Carl TZ. Half HP bar left for the turtle. Sa kabilang banda naman nandun yung Son. May ipit sila. Edward! JP with a shutdown live with a revitalize. Oh my God, Carl! Ng Parkway, pero sila Aray ko magpa-Parkway. po! As Hoem goes in with a blazing duet. Tatalo si JP. Di matatama kay Dimon Kay pa rin nagbubukod-bukod dito. Ang members ng Aurora makakasalubong ni JP si duet! Oh my God! Napapatay pa nila! And look at the micro coming in from TLPH. Superior positioning mula sa TLPH. Coming Kite. Whoop! JP, buhay pa ba? Nakapag-push pa. O, lilipat pa. Okay, tama na. Awat na muna. Men, sinayang ni Carl TZ yung Zaman Force ni Harit. Akala na Doming Kite kaya niyang i-force out yung mga punctures dito mula kay Carl TZ. Even yung Phantom Execution, tinangke niya yung dalawang puncture. Yung dalawang Chrono Dash. Tapos nung medyo mababa na yung buhay ng Turtle, tsaka siya nag-Phantom Execution pa loob. So nawala yung Zaman Force, yung teamfight aspect sa ng Aurora. Wait lang, apat Carl, ito. Carl, Tumatagin no. sa kanya, mga atakas pa ba dito si Carl TZ? Tatalon si Edward. Kaya pa rin! Kalmalicious lang. Sabi niya, hindi niyo ako kaya patayin kahit magsama-sama pa kayong apat. Pare, apat yung nilabanan niya at tinakasan. Yun yung masama eh. Nilabanan niya yung apat, pare. Tapos tinakasan din niya. And TLPH right now. Just yung 1K Cody. Kaya pa naman ata, pero 1v1. Carl versus Demon Kite. Wala munang pahingahan ngayon. Tigalmado na ulit ang ating Land of Dawn. Ito yung actually nakausap ko si Carl right after they won MSC. Ito yung favorite niyang timing, men. Yung window ng Lancelot nakapagbuo na yung Brute Force Breastplate. Parang kaya niya daw makipaglaro kahit kanino. Kasi ang daya nga naman ng concept na parang bumababa yung mga crowd control ng kalaban. Imagine, lalo pa if limited yung crowd control. Parang only dash. Basically, si Carl TZ. At Andy nga rin yung dash nila. Salubong din sila JP. Doming kahit Wow. run away. Naglatag na yung Girls Pathway. AOG out. Pero Sunford medyo may ipit sa sitwasyon. Doon pa rin naman yung mga Inferno Berserk with the Dark Wave. Pero Edward sa big kapit. Wow. Now with the flicker. Mauhuli na dito si Oheb. Pero taking a closer look. There's the chase here kay Light. Pwede pa rin umabante. Tatamaan ng slide din si Carl TZ. Pero sa kabilang banda, nakuha niya rin yung Little Wanderer. At kita natin ang galawan ni Demon Kite with the Infinix Handcam. Pero mukhang si Carl TZ nahabol pa rin dito. Makakatakas pa nga ba? Mukhang hindi.
Domingkite secures the kill. Si Domingkite naman ngayon yung only dash. Edward as well, very good punish mula sa stun. Nung lapu-lapu na naabot si Oheb, di pa siya tapos. Kanya-kanyang highlight din ng macro plays mula sa Aurora. Perfect target selection, target prioritization, and kiting as well. Mula dito sa Aurora, kinakite nila si Sanford, kinakite nila si Carteezy, and hindi nila hinahayaang mabigay yung proper setup for TLPH. And a very good transition din para dito sa Aurora. Capitalizing doon sa pag-deny, pag-knockout ng mga jungle camps para kay Carl TZ. A great chase and dedication para kay Lalaita. Pero ngayon, para sa TLPH, kailangan mo nilang dumepensa. Oh, saktong depensa lang, triple siege wave din yan. Ayaw mong ibigay ang ganitong klaseng kalakasan sa Aurora Gaming. Hinuhold. At hinuhold pa nila para iisang clear lamang kay Yes. Oheb pag dumating. TLPH, they know what to do kahit losing ang kanilang gold lead ngayon. Umabot na tayo sa ganitong punto ng MLBB, men. May mga ganitong plays na hindi na pinafast clear para makapag-defend. Hintayin yung sabay-sabay bumaba para sabay-sabay nating i-clear yung wave. At sabay-sabay din na abante dito. Even the Lord, nahawak ng Aurora, kaya pa naman tunawin, pero kahit sila ay medyo tinutunaw din dito ng Aurora Gaming. Still, lilipat tayo sa may bandang gitna. Nag-aantay si Carteezy, hindi matatamaan ng mga pana, magagalit pa Demon Kite. Masakit na rin yung Thorn Rose, but still, Aurora will still retain their position sa front. Very important item pickup here para kay JP. Securing the blade armor. At least mas makakatagal na siya at medyo maiilang yung Kimi, pati na rin yung YSS. Yeah, kumbaga yung dalawang targets ng TLPH dito, yung primary targets na gusto nilang patayin ay medyo may ilang. Kasi yung Harith parang wala na eh. Harith siya eh. Wala tayong magagawa dyan eh. Yung si Sanford na mag-dash-dash sa loob ng team fight. Basically, kailangan lang nilang i-kite yung Aurora dito, no? Interesting kasi nasa kabila yung Kite Brothers, pero kailangan TLPH yung mag-kite against Aurora. Okay, medyo tumatalon si Sanford. Nagamba, pero Oy. JP tumuloy sa kanilang balak. Even Carl easy out to the front. Naghahanap ng mga window. At makikita niya ni Dominic at maglalatag ng alatil. Sanford, makakatakas pa, makakabas siya. Makakasalubong niya na sila, JP. Oheb! Nakasama niya! Napapatayin si Edward! Abante pa rin dito ni JP kasi maipit sa sitwasyon. Yue on the other hand. Delivering those bullets. Dominic kiting out. Sanford, Sanji, and Oheb ngayon. Ang pagtagtag team magtutulungan. Yue! Kaso matatagtag din ni Yue si Sanji. Si Oheb ay tatanggalin din. Teka lang. That's going to be a double kill. Carl TZ ang matitira. Pero Oh my hahanapin pa ba goodness. siya dito nila Yue? Ang tindi ni Yue, men. Yung 1v1 nila ni Sanford kanina napakatagal. Even though napakaganda ng setup from TLPH, nakadalawang fade away BMI si Oheb. The kite was there. Actually, ganda rin ang ginagawa ni Dominic. Di niya basta-bastang nilabas yung Zaman Force kahit pa may action sa kanyang harapan kasi alam nila yung mga frontliners pa lang yung naglalabanan. Both sides, they knew and they understood na sila Sanford magsusuntukan lang, si Edward makikipagsuntukan lang. They waited for the proper time. Even though nakuha ng TLPH yung setup na hinahanap nila, the punish was there mula kay Yue and Domingkite with the aggressive flickers. At ang ganda din kasi ng ginawa ni Doming doon na inabangan niya yung phantom execution Yes. ni Carl TZ. Alam niya for a fact that the biggest threat sa buhay niya would be the GOAT, Carl TZ. Kaya naman inabangan niya, giniliran niya yung walls around that jungle area. Pero ngayon, Lord, sisimulan na ng Aurora Gaming. Hawak nila ito pero mukhang sasayawin pa nila. TLPH nandyan na rin sa may bandang Gedli. Wala pa namang inhibitor na bumabagsak so medyo pantay ang ating lanes. One thing na na kailangan din natin i-comment dito yung pwesto lagi ni Light. Lagi siya naka-ready sa protection against the Lancelot. Every time na makikita nila yung magda-dash, si Carteezy naka-ready yung sundot nung Hylos, naka-ready yung Revitalize, and nandun din yung punish kapag palabas na yung Lancelot, lumalabas yung Glorious Pathway. And let's see kung may magagawa bang paraan dito ang TLPH. Because right now, I feel like nandito pa rin tayo sa punto na binanggit mo kanina, Midnight, yung mid-game power spike ng Aurora Gaming. Napakasakit nila ngayon. Kaya nilang mag-sustain. Kaya naman papadala ata ng TLPH si Oheb muna doon sa taas. Yeah, medyo may medyo nakakailan din for Aurora. Hindi mo pwede basta-basta i-rush to eh. Kasi mag-uubos ka ng resources mo, mauubos ang HP ni Domingkite tsaka ni Demon Kite, tapos maggagamit ka ng skill. Kapag nakita ka ni Sanford, parang kagad, vanish kagad. Kakasabi lang natin, nakikita nga dito ni Sanford si Edward. Andun yung Brave Spider, pero bravest nga ba para makatakas? Lumipat ang atensyon dito kay Sanji and Carl TZ. Kabilang banda naman, maipit sa eskinita na yun! JP! Wow! Pa rin naman doon si JP. Multiple resources. No! Pero Sanford doon sa pinakaharapan, hindi kakayanin ang kanyang mga Oheb! pwersa. Pero Oheb, going in the blazing duet, babagsak pa rin sa kumain nila. Domingkite! Carl! Carl TZ is doing it! No dash! Kaso nga na, wala na siyang dash! Domingkite with a triple kill! And Sanji na naman natitira dito, mapapaplikar, pero ako naman naman dito! Domingkite with a maniac! At ngayon ang chance ng Aurora para tapusin to!
15 seconds para kay Sanford. May minions na lalabas pero mamadali na ng Aurora. Ay, ilawan na nila ang pathway patungo sa pagkuha ng panalo sa game number 1. Aurora Gaming securing